Ang aktwal na videong pambubugbog at sapilitang pagdukot kuha ng CCTV sa isang pribadong subdivision sa Quezon City. Eksklusibong ibinigay sa bitag ng pamilya ng biktima. Makikita ang nagmamadaling puting Toyota Land Cruiser agad promreno. Sa loob pa lang ng sasakyan, sapak na agad ang inabot ng lalaking naglalakad. Sinundan ito ng matinding panggigigil at panggugulpe. Sa sobrang pagmamadali, umandar ang kanyang sasakyan. Agad niya itong pinatigil. Pagkatapos, may kinuha sa loob ng kanyang sasakyan. Ginamit pampokpok sa ulo at sa ilang bahagi ng katawan ng pobre niyang biktima. Ang gwardiya ng subdivision sinubukan awatin ng suspect, subalit nang makita ang baril, agad bumalik sa guardhouse at makikitang iblinater na lang ang insidente. Pagmasdan, matapos ang pangbubugbog, sa pilitang hinagis ng parang sako ng kamote ang pobreng biktima sa kanyang sasakyan sabay karipas ng takbo. Subalit, hindi dito nagtatapos ang pambubugbog. Dinala pa sa kanyang bahay, to be continued ang pambubugbog na umabot daw ng 15 minuto sa harap mismo ng kanyang asawa at mga anak sa sala mismo ng bahay ng suspect. Kinabukasan, binisita ng bitag ang bahay ng biktima para mag-imbestiga. Lang, boom, boom, boom. Sige lang ang tira. Boom, tinira ko sa ulo, tinira ko sa tagiliran, tinira ko sa likuran, tinira ko sa ulo. Tapos boom, tinapon ka ng parang baboy sa ako. Tapos pagdating, boom, sinarang pinto. Kilala mo yung taong nang bugbog sa'yo? Anong pangalan ng taong nang bugbog sa'yo? Marvin Perez. Marvin Perez. Siya ba ay neighborhood niyo subdivision? Dito rin siya nakatira sa PhilInvest. Paano mo nakilala itong tao na to? Father po siya ng mga kaibigan ko. Mga kaibigan mo? Mga anak niya? Hindi magandang nakita namin sa video, pero gusto naming makita na maaaring epekto lamang. Pero anumang epekto sa dahilan ng problema, hindi pa rin sapat ang dahilan para ikay bugbugin ang ganon. Bakit ganon katindi ang galit ng tao? Anong nagawa mo sa pamilya niya, sa anak niya, sa kaibigan mo, mga anak niya? Para sa akin po, wala po akong ginawa. Kasi sa akin sinigurado ko lang po na nakauwi na maayos na anak niya, lalo na babae. Pangalawa, humingi ng kasama yung anak niya babae. Kasi po, nasaktan din po siya ng daddy niya. Okay. Kilala ka ni Marvin Perez? So napupunta ka sa bahay ni Marvin Perez? Opo. Nakikita ka rin? Saan ka galing noong mga sandaling yon na nakita ka sa CCTV? Galing po ako sa kanila. Galing ka sa kanila? Anong ginawa mo sa bahay nila? Una pinatid po sa akin yun. Pinatid po ng parents ko sa akin yun. Anak po nila na babae. Hinatid ko po. Hinatid mo. Saan galing anak ng babae? Dito po. So dito. Mga ilang oras sila dito sa bahay niyo? Medyo matagal din. Medyo matagal. Gaano katagal? Sa umaga hanggang hapon? Hindi naman po. Mga ilang oras? From 4 to 8:30, mga ganun po. 9. Yung naging dahilan at inisip ng tatay na may nangyari, miska po o baka hindi alam ng tatay, baka akala hindi natulog sa bahay, natulog sa labas. At dahil dyan, pinagdiskitahan ka, ibinagsak niya yung init ng ulo niya na inisip niya may nangyari. Yun ang dahilan. At epekto nakita. Ganun pa man, wala siyang karapatan gawin sa iyo isang bagay na hindi dapat dahil may doon sa parting krimen eh. Mas malaking krimen na ginawa niya sa ginawa mo. Pero ang sinamang tatay na makikinig sa atin, magagalit sa iyo. Alam mo bakit? Kung ako man ang naging ganyan, ewan ko kung magagawa ko sa iyo yung ginawa niya. Maaari masigit pa. Pero hindi papakita. Mas mautak ako, hindi ko papakita sa CCTV. Nagkamali siya, sobrang galit, hindi niya na nakita may mga CCTV. Kung may gagawin man ako, sisiguraduhin ko o hindi nakadokumento. Masakit para sa ama pag nakita kong anak ko lumayas or humingi ng responde sa kaibigan
para lang paghinga ng sama ng loob kung siya'y sinaktan o naglayas. May problema sa loob ng pamamahay, relasyon ng magulang at anak. So, may pagkakamali rin doon siguro ang mga magulang sa kanilang anak. O, umentra ka ngayon. Ikaw ang pinagdiskitahan. Nalaman ng tatay na ikay pauwi. Saan ka patutungo noon that time? Pauwi na rin. Saan ka galing? Sa kanila po. Sa kanila. Anong oras yun? 3:30. Hapon o umaga? Hapon po. Kasi nagmamadali sa sasakyan na paragang makikita mo magmamadali. So, naispatan ka, nalaman ka kung saan. Malamang tutok na yung ulo mo, pinahalo ka na ng baril doon pa lang eh. So, anong sinasabi niya sa'yo? Hindi ko na po matandaan lahat. Bakit wala ka natatatanda? May tinatago ka na. Hindi ko, siguro sa shock. Sobrang Yung shock. Matapos kang bugbugin, duguan ang ulo mo noon, sigurado ako. Alright. So, anong inyong matatandaan sa parting habang sa loob ka ng sasakyan? Habang nagmamaneho ba siya, hawak niya pa rin baril? Tinitira ka pa sa likod? Nakaupo ka na, nakahiga ka na, nakaganon ka na, shock ka, tulala. Pakipaliwanag sa akin. Tulala na ako nun. So, paano ka? Nakaupo ka ba? Duguan ba yung silya? Siguro po duguan kasi buong... Oo. Ano sinasabi niya habang papunta kayo sa bahay? Sigurado ako sa galit niya, mura siya ng mura sa'yo. Oo. Ano mga murang naramdam na natatandaan mo? Hindi ko na... Sobrang blur po talaga lahat. Blur na. Pero describe to me, pagbaba mo ng sasakyan. Nilid niya lang po ako. Nilid ka lang. Walang kapitbahay nakakita. Di po ako sigurado kung may mga nakita sa paligid. Hapon yun, di ba? Okay, sige. Malakas mong boses niya. Opo. Sino nagbakas ng pinto? Ikaw o siya? Siya po. Siya. Pagbaba, ano agad? Sa loob. Paano sabi? Pasok. Pasok. Palabas ng bahay, saan ka dinala? Sa veranda nila to the front door. Pagdating mo doon, sino mga tao? Family niya po. Sino mga family niya? Mother, isang babae, pati isang lalaki. So, 15 minuto ko sa loob ng bahay. Binubugbog, sinasapak, tinatadyakan, pakita ng pakita, tulo ng tulo ng dugo mo, iyak ng iyak mga kapatid. Wala silang magawa, shock sila. Opo. Nakaupo ka habang ginugulpi, nakatayo ka. So, nakaupo ka. Habang nakatayo siya na po, anong ginawa? Pinupukpok ka pa ng baril? Opo, tapos... Saan ka pinupukpok? tinatadyak. Sa ulo, tinatadyakan ka. Dito na lang ho tumatama, Okay. pero Ano sinasabi ng nanay? umiiyak. Bakit Panik. umiiyak? Hindi niya makontrola yung kanyang asawa. Sa pilitan ba silang tinatawag para masaksihan yung kung anong ginawa sa iyo? Hindi po. Nung time po na yan, nandun na talaga sila. Nandun na sila, nag-aantay na alam nila na ikay kukunin. Siguro po. So in other words, scripted lahat to. Sandaan niyo to, kukunin ko to, bibigyan ko ng leksyon. Kasi parang alam na nila may mangyayari. Alam na rin ang oras ng tatay kung saan ka dadamputin. Kalalabas mo lang, so hinabol ka, dinala ka rito, tapos nandun yung mga bata. Yung 18 anyos na sinasabi mo naghinga na sama ng loob, sa taas pa. Pero yung dalawa nandun na. Yung nanay umiiyak na. So in other words, talagang ang ginawa nito kung sa krimen, premeditated. What that means is that the plan was carefully thought out, and when it was done, it was according to plan. Yun yung ibig sabihin na evident premeditation, no? Yung assault, no? Siyempre, aggravated yun by the fact na may ginagamit siya na deadly weapon, may abuse of superior strength, no? In this case, yung paggamit ng baril, siguro may mga sinasabi rin siya habang ginagawa niya yun. Posibleng pumasok rin yan sa grave threats. Malinaw yung mga krimen ng assault. At doon sa assault na yun, depende na rin kung ano yung maging klase ng mga sugat o mga karamdaman na natanggap, na natamo nitong taon to sa kadahilanan ng pananakit sa kanya, no? Ngayon, yung paghagis sa kanya sa loob ng kotse at pagtangay sa kanya, ito ay krimen na tinatawag na forcible abduction. Ngayon, kapag inabduct yung tao at dinala sa isang lugar para pigilan siya sa pag-alis, paglaya, gano'n, maaari itong maging isang krimen na tinatawag ay serious illegal detention. Yung paggamit niya ng baril na hindi lisensyado ay illegal possession of firearms. Yung kasama niya ay maaari ring maging liable para doon sa mga krimen na yon, lalo-lalo na doon sa assault, tsaka doon sa forcible abduction, tsaka serious illegal detention.
just basing yung analysis natin dito sa CCTV video, well, makikita natin dito na suspect dito, abusado, considered a threat sa ating society. Kasi if he can do this to an ordinary person, there's no telling na pwede niyang ulitin rin talaga yan sa ibang tao. Kahit na nilapitan na siya ng security guard, hindi siya nagpaawat. Binitbit pa niya yung bata sa kanila. Just because they have a firearm o meron silang baril, feeling nila invincible na sila. May baril sila, hindi sila basta-basta papalagad. At the very least, you cannot take the law into your own hands. Nagkaroon ka ng problema sa magulang. Pero ganun pa man, hindi pa rin dahilan yon para ganun ang iyong sinapit. Sa pag-iimbestiga ng bitag, lumalabas sa record ng Firearms and Explosive Division ng Philippine National Police sa Campo Crame. Expired o paso ang lisensya ng baril na nakarehistro sa pangalan ng suspect na si Marvin Pilobilio Perez. Posible ito rin ang ginamit niyang baril sa pambubugbog sa 21 anyos na biktimang si Daniel Pagayon. His license has expired since 2007, meaning this is already a loose firearm. So for whatever crime that he has committed involving or using this firearm, it is with the use of a loose firearm, which aggravates the nature of the crime. Rest assured that we will be convening our firearms license revocation and restoration board so that we can proceed against this perpetrator. Kinalkal ng bitag ang plaka ng suspect ni Marvin Perez sa Land Transportation Office o LTO. Lumalabas walang current driver license si Perez. Hindi rin nakarehistro sa kanya ang puting Toyota Land Cruiser na may plakang WFQ461. Sa record ng LTO, kuha ng bitag investigative team, pag-aari ng Luna Verde Enterprises ang sasakyan na matatagpuan sa port area sa Maynila. Man kadahilanan kung bakit niya ginawa yun, parang pagkawala or nawala ng saglit yung anak nitong taon to at yung lalaki, siguro naman maraming ibang pamaraan na hindi dumadaan sa karahasan kung meron mang basihan yung ganyang galit. Pero sa pagsagawa niya nito na obviously gumamit siya ng dahas, malinaw na nangyayari dito, hindi pananakit These are aggravating circumstances. Kumbaga nakakabigat dun sa kaso na maari niyang harapin. This is a call on all firearms holders, responsible firearms holders, and qualified firearms holders, na this is to remind each and everyone, kaakibat po ng inyong pribilehiyo na magkaroon ng baril ay ang responsibilidad. Responsibilidad na tayo ay sumunod sa batas. Responsibilidad na ito pong ating mga baril ay hindi upang gamitin sa krimen, kung hindi ito ay for self-defense lang. So again, let me remind each and everyone that in case po na ito ay gagamitin ninyo sa krimen, anytime that privilege can be taken from you. Isa sa ilalim sa board hearing ng Firearms and Explosive Division ang kaso ni Marvin Perez. Ikakansil ang kanyang lisensya at hindi na siya pwedeng magdala ng baril o mabigyan ng permit to carry. Kahit na mag-ayos ang pamilya ng suspect at ang biktima sa kasong kriminal, hindi pa rin siya lusot sa kasong administratibong magdala at bumili ng bagong baril dahil hindi na siya mabibigyan ng rehistro. Ang pagsasampa ng kasong kriminal ng pamilya sa suspect ay kasalukuyang nasa poder na ng piskalya.
Nagtatago na rin sa kasalukuyan si Marvin Perez sa nagawa niyang krimen.